Pinag-usapan niya yung ano, possible detention ng mga OVP personnel, they might be cited in contempt. Sabi niya, kung anong assistance at anong suporta ang kailangan nila, bibigay niya. Kung ano, whatever they need. Or kung ayaw nilang pumunta, ayaw nilang magpakita sa hearing, it's okay. She will support them because she understands why. Alam niya yung political nature and political intent ng mga nitong Committee on Good Governance pagdating sa mga tao niya. You know why? Alam nila kasi nasasaktan si VP Inday. Kung siya at siya mismo, kaya niya eh. Kung si Inday lang talaga on her own, detain niyo ko, paki ko. 'Di ba? But, thank you for for the comment on my pajamas. So, but, pag ibang tao who are taking the hit for her, masasaktan siya. And that's what's happening. Alam nila masasaktan si VP Inday. So, they're going after her people. So, ang sagot ni VP Inday, sige, kung anong gusto nila, suportahan ko sila. But I'm also very happy to report na mayroong mga napuna tayo na inecho ni VP Inday or baliktad or na-echo natin before na nasabi. Halimbawa, so pinag-usapan niya yung reason kung bakit di na siya nag-a-attend because all of these inquiries are politically motivated. Nadagdag pa niya, eto, tandaan ninyo, last year pa ba yun, nag-meeting ang Makabayan Black with Speaker Martin Romualdez. After that, in-announce yung kanyang yung possibility that they're looking into her impeachment. After that, ayan na, sunod-sunod na, patawag siya sa budget hearing. Tapos yung mga tinatanong sa budget hearing, wala naman relation dun sa current budget kasi tinatanong yung CF pero wala nang CF dun sa proposed budget. So nung na-realize nga nila that they were only going to be attacked, pumunta si VP Inday mag-isa for the sole purpose of saying na, ito, whatever you want to do with our budget, bahala na kayo. Hindi na kami sasagot tungkol dun sa mga expenditures, which really is the purpose of a budget hearing. Ang budget hearing, kikilatisin nyo yung proposed budget to see kung naaangkop ito sa priorities. Unang-una kung legal yung mga yan and so on. Pero usually, hindi na natatanong masyado yan dahil ang budget ay base sa National Expenditure Program ng Pangulo. And we pointed this out months ago nung nagba-budget hearing si VP Inday. Yung National Expenditure Program, or everything that she asked, is there. Means na lahat ng pinopose ng Office of the Vice President ay tumaan sa Office of the President. So kahit yung CF ng 2023, inapprove yan ni BBM. Kahit ano pang yung mga nilagay niya, as long as they are in the NEP, ito po ay approved na ng Pangulo and ng DBM. Okay? Ulitin ko, approved yan ng Presidente at ng DBM because the NEP is submitted to the Congress, both the Senate and the House, before the budget hearings are held. So, ayun. So natuwa naman ako na, binanggit ni VP Inday. So ibig sabihin, tama yung mga sinasabi natin tungkol dito sa kanyang mga budget hearings noon. Tapos, yung mga notice of disallowance came after nag-hearing or nag-hearing yung budget ng Commission on Audit. Napansin niyo yung sinabi niyang yun? Natawa naman ako doon. Sabi ni Pusod Nation, saan makikita press con ni VP Inday? Well, you can search for it on the search bar, nandiyan yan sa YouTube. Pero if you cannot find it, ni-repost po namin doon sa Luminous page. Okay. So, yun. So, yun yung so bakit pa siya pupunta? Ang purpose naman yan ay para i-impeach siya. At ang purpose para i-impeach siya, of course, is because Speaker Martin wants to run for president. And if he cannot do it by defeating the most popular candidate despite all the paninira, which is what these hearings are, para siraan siya ng siraan, then he will attempt to change the constitution so that makatakbo siya only in Tacloban and then still become prime minister. Diba? Para dun sa mga nanonood kasalukuyan, wag po nating kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Para dito sa mga nasa TikTok, wag pong kalimutan tignan yung gift goals natin for today. Para dun naman sa ating mga nasa Facebook at saka YouTube and even sa sa Rumble, mayroon pong thank you for sending stars, super chat, and super sticker. At saka yung bang tawag nung nasa Rumble na pinapadala. Maraming salamat po. So ulitin ko rin, Wednesday morning,
pupunta po sa House of Representatives si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pong dadating or maraming nagpaplanong dumating kasi wala pa akong bolang kristal, pero para sumuporta sa kanya. Join lang po kayo, punta lang po kayo doon. Marami po ang nagpaplanong magsipuntahan to show full support to the former president, at ginagawa natin ito kasi naliwanag na ngayon na umiiwas ang Kongreso sa kanya. Matapos nilang mag-angas nung hindi siya nagpunta, ang dami-daming sinabi during the Quadcom hearings, sabi nila hindi na daw sila papatol kay dating Pangulo. Ngunit nung na-realize nila na sige, hindi na pupunta, nung na-realize nila yung backlash sa social media na ganyan pala kayo. Then they decided na, sige, magpakita ka. May mga angas silang ganon. Yung mga, parang chest thumping ang tawag natin doon eh. Parang pinapalabas nila, tatapang nito mga to. Punta ka, magpakita ka, magsumagot ka ng mga katanungan. Di sige, sabi ni FPRD, pupunta siya ng Thursday. Kinancel ng Kongreso. Iwas pusoy. So, without going to, without necessarily, kumbaga, just because na-cancel yun, di sinabi ni Pangulong Duterte, sige, punta ako Wednesday. Di ba cancel pala ang Thursday, punta ako Wednesday. So, kita-kits sa Wednesday ng umaga. Go lang po kayo doon, makikita niyo yung crowd or yung mga tao kung nasan doon. So, may nagtatanong, may chance po bang i-cite siya in contempt? Of course, may chance. Always may chance yan. Para sa akin, either way, pag hindi siya sinite in contempt, halatang takot sila. Pag sinite siya in contempt, mas duwag pala sila talaga. Kasi, pag hindi mo kayang tapatan yung angas ng tao, kulong mo. Yun ang plano nilang gawin. Pero I doubt kung merong they have enough cojones to do that. Okay, VP Inday. Back to VP Inday. So, pinag-usapan niya yung possible detention ng mga OVP personnel. They might be cited in contempt. Sabi niya, kung anong assistance at anong suporta ang kailangan nila, bibigay niya. Kung whatever they need. Or kung ayaw nilang pumunta, ayaw nilang magpakita sa hearing, it's okay. She will support them because she understands why. Alam niya yung political nature and political intent ng mga nitong Committee on Good Governance pagdating sa mga tao niya. You know why? Alam nila kasi nasasaktan si VP Inday. Kung siya at siya mismo, kaya niya eh. Kung si Inday lang talaga on her own, detain niyo ko, pakiko. Diba? But, thank you for the comment on my pajamas. So, but, pag ibang tao who are taking the hit for her, masasaktan siya. And that's what's happening. Alam nila masasaktan si VP Inday. So they're going after her people. So ang sagot ni VP Inday, sige, kung anong gusto nila, suportahan ko sila. Okay. Balik lang po tayo dun sa HOR, dun sa hearings, Ang sabi, that's why she was saying na mukhang maliwanag na may intent talaga silang paninira lang dito. Tinatanong kasi, may mga komento at ito dapat sagutin natin. Lalong-lalo na, nung nakita ko yung mga trolls, iisa lang ang sinasabi nila. Sagutin mo, bakit may sino si Miss Piatos, ba yun? Si Mary Grace Piatos, tapos may iba-ibang mga pangalan pang binabanggit, so to speak. Sabi ni VP Inday, wala namang ganun sa audit observation memorandum. Kumbaga, itong mga to nagsasabi na bakit ganyan yung pangalan, bakit ganito yung halatang bogus, ganyan. So yan, gusto din yung balakurain yung tao on the basis of your suspicion. Dahil suspicious yung mga pangalan. Unang-una, hindi nyo nga dapat binubulat-lat yung confidential funds na yan because there are people you are endangering. Now, sabihin na natin na aliases itong mga to. Nasan dun sa sa joint memorandum na pwede o hindi pwede yon. Okay? Sa criminal cases, kapag kunwari meron silang hinahabol na tao, hindi kailangan na mabigay mo yung pangalan, pwedeng alias, pwedeng as long as the person is sufficiently identifiable. So, in this case, given the nature, confi ito, kahit sa Intel funds, ganyan, talagang hindi yan nilalabas because you could be endangering lives. You could be endangering people. Itong mga to, you're so hung up with the names, samantalang hindi nyo nakikita yung purpose for why these things are allowed. Basta sufficiently identifiable. Ang kailangan lang ng COA is na prove that there has been an actual disbursement. Ngayon, kung ang mga tao nagsususpetsya sila tungkol dun sa kung maayos ngang ginastos yan at hindi yan kinamkam, they should be the ones to come up with evidence to do so. Uulitin ko, kayo yung nag-a-allege na may wrongdoing, wag niyong gamitin si VP Inday na magbigay pa ng ebidensya para sa sarili niyang guilt. Ano kayo? Nag-aral sa Sani Trillanes School of Intel Gathering? Sani Trillanes School of Paninira?
ano, mag-a-accuse kayo, tapos kayo pa yung magsasabi dun sa inakusahan nyo na magbigay ng ebidensya patunay ng kanyang innocence. Hello? Sabi ng saligang batas, innocent until proven otherwise. Pero of course, baka nakakalimutan ng Quadcom magbasa ng saligang batas. Nakakaloka. Sabi ni your worst nightmare, di nila alam yung burden of proof. Burden of proof is quantum of evidence. 'Di ba? Pero tama kayo, the burden of proving an allegation is from the person who alleges it. Pues, Mr. Quadcom people, Mr. Squadcom, ano ang iniisip ninyo? Kung may mali siya yung iniisip ninyo, aba, patunayan ninyo. At the very least, come up with something other than a name. Bukod pa dyan, this entire moro-moro violates all sense of decency and in fact also violates the confidentiality of these transactions. Bakit dangerous ito? Paano yung operation? Paano yung mga tao? Paano kung nag-i-exist nga yung Mary Grace Piatos at itong mga to ay hanapin ng mga tao? Hanapin ng mga kalaban. Do they understand the nature of these proceedings or the nature of a confidential expenditure? Diyos kong mahabagin. Para ano ba ang sinasabi? Ang mensahe ng Kongreso dito is simple. We can do anything that we want. We can violate the laws. We are going to use our parliamentary immunity and especially for for the purpose of making paninira. Because we don't care. Sabi ni Ma'am Nani. Stanley Trillanes School of Intel Gathering, Maria Josep. Diba? Diba? Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, a-attend po ba si Dan Fernandez? Na simpleng English, mali-mali. Sabi niya, that's not accepted. Ano daw? Instead of that's not acceptable. Buti pa ko, nakita niya yun. Stuck pa rin ako dun sa we have a lot of 20,000 questions. Parang, dude, decide ka naman, 20,000 ba o a lot? Ay, nako. Sa Happy Day says, kung talaga matapang at nasa tama ang Quadcom, bakit di nila i-open ang comment section? Gigil na gigil ako, tadtarin sila naman. Totoo yan. So, sabi ni Facebook user, pag umpugin ko yung mga ulo ni P at ni A. Ay. Eto, Marie Frida Araw says, nasa Cagayan po ako, binabagyo po kami now at dadating pa. Sana may electricity sa Wednesday para mapanood ko din. I'm so excited. Ma'am, mag-ingat po kayo, binabagyo po kayo, pero na-appreciate ko po itong komento ninyo. Binabagyo na sina Ma'am Frida at lahat. Gusto pa rin manood at magpakita ng suporta. Ma'am, maraming salamat po. Natouch ako doon. Ma'am, ingat lang po kasi tatamaan kayo ng bagyo. Sabi ni Maumi, hindi ba pwede magtanong mga resource person only as a matter of clarification? For example, hindi mo maintindihan yung tanong, sasabihin mo, so which is it, Mr. Congressman, just would like to be, Mr. Chairman, I would like to be clarified. Congressman Fernandez says a lot of 20,000 questions, so I would just want to be clear, is it 20,000 questions or just a lot? So, pwede pong ganon. Young Hanson says, balahurain nila si FPRD, makakatikim sila masasakit na salita sa comment section. Protect the Dutertes. And then, after that, pag-usapan natin. Mag-aano tayo dito. And then, iuulit natin lahat ng naramdaman ninyo. Post nyo din. Make it absolutely clear to these people. Hindi natin na-appreciate itong ginagawa nila. Kasi, unang-una, ubod naman ng halata itong mga to. Para naman silang para naman silang, 'di ba? What do you think of us? Thinking of you? Hindi kayo ganun kaimportante sa amin at alam namin yung limits ng inyong mental capacities. Nakakaloka. Limitado po 'yan. Kumbaga, stay in your lane. Kung ano na lang, iayon na lang sa ganda ang inyong mga katanungan. Ba, iayon dun sa capacity niyong mag-isip. Kung hindi ninyo kaya, eto, sabi ni Ed Ray, nakapag-aral ba si Paduano? Hirap magsalita. Si Dan Fernandez, optometrist daw. Akala ko dentist. Hindi ako sure. Yabang niya ito. Kikilati siya ng mga medical certificate. Mukhang prescription yata ito. No, shoot, Sherlock. Diba? Hello. Ay, Diyos ko pong mahabagin. Sabi ni Adrian Makaspak, watching from Vietnam, napakagulo po sa Pilipinas, mga Bob Ong pa po, mga Quadcom, mga pabibo. Ayan, gusto ko yung term na yan, pabibo. Parang yung mga batang sisiga-siga. Pero gusgusin pa rin. Thank you kay Paul.
Sabi ni Jikoy, okay ba pangalanan sila sa post na di tayo makasuhan? Ang delikado lang kayo makasuhan if you say something malicious. Yung alam ninyong hindi totoo, pero sasabihin niyo pa rin. Pero kung kunwari, descriptive, nakakainis si Kong ganito, pwede yun. Okay? We can be critical of our congressmen. Pero stay within the bounds. Hindi po kino-consider ng hukuman paninirang puri o paninira ng reputasyon kung pinag-uusapan natin mga kaso nila. Mga kung na-publish na kunwari sa ibang pahayagan o itong si Kong Paduano ganito ang ginawa. Hindi po libel pag tinawag ng dating miyembro siya ng ABB. So, hindi po ano 'yan, hindi po libel 'yan pag sinabi ninyong formerly connected to a terrorist organization. Pwede naman po yun. Bakit? May basihan, hindi yan malicious. Sabi ni numero uno, pwede ba silang murahin? Kung PI ang gagamitin ninyo, pwede po yon. Kasi sinabi ng Korte Suprema in 1968 na hindi mura ang PI, kundi an expression of frustration. Manonood ng live yung mga nasa UK, kung pwede kayong mag-hold ng PRD support parties habang nanonood, go lang ng go, 'di ba? Kung hindi, sama niyo mga pamilya ninyo. If not, well, kami ni Mother manonood ng live. Sabi ni Ma'am Alice, sana andyan ako. Ang layo lang kasi ng Manila. Sana kung Tacloban City, Region 8 lang siguradong pupunta ako. Ma'am, di naman expected na pupunta kayo. Napaka-short notice nito. Join na lang dun sa mga banata natin sa mga comment section. Kung worried kayo about your accounts, use another account. Sabi ni Jikoy, okay po, thank you. Alright, para tandaan ninyong lahat. Pwede ninyong sabihin yung PI. Kasi nga, in 1968, the Supreme Court already ruled na hindi yan malicious, hindi yan mapanira, hindi yan ano. It doesn't mean what it literally says, but it is an expression of frustration. So, kaya hindi niya ba napansin, sinasabi yan ni PRD. That's why maya't maya umuulan ng mga PI because he knows the law. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, huwag pong kakalimutan, like and share. Na-excite kayo, wag pong kapitan niyo yung excitement niyo na yan, ha? Sabi ni numero una, tang in a mall. Luis to. Sabi ni, it's me, Charity. Attorney, mas bagay si Paduano sa bundok mag-hearing kasi laging nakasigaw. O yan, yung mga ganyang klaseng komento, hindi yan libel. Ako, suggestion ko, dapat nakakatawa yung mga komento ninyo. Ulanin natin sila. So, sabi ni Clara M. Lero, they can run but they cannot hide. Sabi po ni Dan Google kanina, may pasaring agad. Tapang-tapangan ng peg. Oo, pasaring ng pasaring tapos kinancel nila yung hearing. Hala! Nung sinabi ni Pangulong former President Duterte na napupunta siya, biglang, ay, canceled. May bagyo daw kasi. Sure. Okay, ano pa yung sinabi ni VP Inday sa kanyang presser? Tinanong siya, tatakbo ba siya sa 2028? Ang sabi niya, the best time to decide that would be December 2026. Hindi pa siya sure, anything can happen. Hindi din po siya nag-i-endorso sa ngayon ng mga kandidato kasi pagkaintindi ko, ang sama kasi ng audio doon sa ibang parts ng presser. So sabi niya is that parang napaso na siya. May mga inendorso siya noon na ngayon pala, manggagamit lang. Totoo naman. Ang daming ang nagganon din kay FPRD eh. Hindi Luisto, yung dating DepEdsec. Luisto. Hindi ko po alam, googleable po 'yan. Okay. Sabi niya naman, tungkol do'n naman sa mga komento ni FPRD na kung ako, "Wag ka ng tumakbo," sabi ni Tatay Digong. Siyempre nag-aalala sa anak niya para sa kanya, "Wag ka ng tumakbo, mag-ano ka na lang, magnegosyo." Kaya 'yun, puwede namang mag-practice si VP, 'di ba? Kasi nag-aalala siya, nagwo-worry siya na na ito na nga lang, ang daming balahuraang nangyayari, ang daming attack sa kanya. So, ayaw na ni PRD na tumakbo siya. Sabi ni VP Inday, dadating din po tayo diyan. Eventually, she will retire from politics. Pero sa ngayon kasi pinaninindigan niya dahil may 32 million na bumoto siya and she's doing this for them. But not just for them because once nanalo siya, she's now the vice president of the entire country. Whether people voted for her or not, siya po ay representante natin at nakaupo bilang vice-presidente natin. Yun, ano pa ba? Okay.
Tinanong siya tungkol kay Pastor Quiboloy dun, sabi niya, "Well, I am glad na nag-surrender siya, and that he is fully cooperating. Sana daw matapos na, sana mabilis yung proceedings. So kung meron daw ano, meron siyang pagkakasala, mananagot siya, pero kung hindi, sana mapakawalan na siya kaagad." Um, ano pa? Bakit daw pare-parehas ang travel orders ng OVP employees for the date of hearing? So, ang sabi niya hindi hindi naman malicious 'yun kasi itong mga kongresista siyempre may nakita na naman at nilalagyan na naman nila ng mali siya. Nagtatanong pa lang po sila bakit nakalagay naman yung conclusion na yung kanilang mga katanungan at halatang-halata, 'di ba? Na, oh, pare-pareho sila ng ano, travel order. O, eh, ano ngayon? Ewan ko, kasi para sa'kin kung maraming ano, activities ang inyong ano, tanggapan, 'di natural minsan by batch ka pumipirma at yes, iisang porma lang talaga ang travel o ano, orders o kaya ang travel authority. Hay! So, um sabi niya yung ano na yun kasi next year is the 90th anniversary of the office of the Vice President. So pinaghahandaan nila yon. So in the meantime na pumupunta sa iba't ibang mga lugar sa mga satellite offices yung kanyang yung mga kawani ng OVP, yung iba naman nagpe-prepare para sa typhoon season sa Mindanao nitong darating na Disyembre. So yun po yun. So Diyos ko kung makalagay ng mali siya tong mga to, di ba? And uulitin ko, sabi ni VP Inday na kumbaga, these are political attacks. So pati yung mga wala dapat mali siya nilalagyan nila, imbue nila with malicious intent. By the way, sinabi ng Korte Suprema, hindi dapat ganun yung mga katanungan ng Kongreso. Kasi violative din po yan ng due process. Dapat pagka nagtatanong sila, nandun sila as resource persons. Hindi sila nandyan para maging punching bag at props para sa kanilang political agenda. So, sinabi na yan ng Korte Suprema, konting respeto naman. So, ang problema, pagka nagkaso ka, pwede ka magpa-TRO, but considering how sometimes the courts can act quickly, sometimes it depends on their caseload, minsan hindi sila maka-responde kaagad, sometimes it's not worth the trouble. Okay, next. Tinanong siya kung may replacement na si Attorney Poe, sabi niya wala, pero she's willing to take your recommendations. Well, sabi niya dun sa media na nandun. You can make short lists and so on para para merong sasagot para kay VP. Party list ACT, natanong siya. Sabi niya, naku mga botante, pag-isipan ninyo ng mabuti bago ninyo iboto yan. Kasi itong ACT party, ACT Teachers Party List, convicted na nga ang kanilang nominee, hindi pa nila pinalitan. So, bakit nga ba? 'Di ba? Bakit nga ba hindi nila pinapalitan? Gano'n na ba kakonti? O are they scraping the bottom of the barrel? Wala na ba silang iba? O nagpipilit lang si Congresswoman Franz Castro na dapat siya yung nominee? Ewan ko. Pero ang sinasabi ni VP Inday, para i-expose mo sa mga bata yung representante ng ACT Teachers Party List na supposedly tinitindigan o pinoprotektahan ang interest ng mga learners ay convicted of child abuse. 'Di ba? So kumbaga, just on that basis, kaloka, ba't hindi niyo palitan yung nominee ninyo? Nakakahiya. Paul Jason says, "Good evening. Tatanong lang po saan po pwedeng ireklamo yung mga congressman na sigaw-sigawan ng mga inimbitahan ng mga resource persons. Hindi naman sila akusado." Well, pwede kayong mag-file ng administrative case with the Office of the Ombudsman for conduct unbecoming. Yung mga ganun for ano ba yan? Hindi naman disobedience yun eh. Administrative offense siya eh. So, pwedeng mag-file with the Office of the Ombudsman. Admin case. Pwede. Sabi ni Marvin, mayroon po bang security detail PSG, CFPRD? Normal po yan. Former presidents are entitled to PSG. Dapat lifetime yan eh. Alam mo naman ba sa Gulero si Paduano? Alam mo, yung mga katulad ng mga ibang kongresista na ganyan, walang walang cojones yung mga yan. I seriously doubt that they will do anything to FPRD in the premises of the House. Even if hindi aabutin ng parliamentary immunity pag sinaktan nila physically si Sel. Sabi ni Facebook user, mag-ingat sa Twadcom, Paduano, Trillanes, Bangag, Tambaloslos, Okada, Bribe, Lisa, Smugs, PRD, was former president, lahat ng intel report against you all, sigurado may record si PRD. Pwede sabihin ni PRD yan without offending libel case. Belgian says, huwag niyong papunta yung PRD, mahirap yan. Do you honestly think that you can stop him?
'pag naisip na niya na pupunta siya. Eh, ano, tell these people sa Kongreso to do their worst. Anong sabi ni FPRD? "You don't scare me one bit." Totoo 'yan. Sabi ni Elohim Pescador, dapat fair kayo makinig sa both sides. We're actually listening to both sides. In fact, yung mga komento ng mga trolls, pinapatulan namin dito. We do listen to both sides, but most cases, their side doesn't make sense. Alam mo kung bakit? Naghahanap sila ng logic nila, wala silang mahanap. Sabi nga ni VP Inday kanina sa kanyang presser, they're trying to impeach her but they cannot find anything to do that, as a basis for that. Hindi mo nila magagamit kasi yung notice of disallowance. That doesn't constitute graft and corruption, particularly at this time because they have 6 months to appeal the notice of disallowance, which came only very recently. 6 na buwan is an amount of time that the Quadcom or the cannot actually afford to wait. So, ikaw dyan yung nagsasabing may fair kayo makinig sa both sides. You're not even listening to the lack of logic that the side that you're advocating for is saying. Unless, of course, I'm misreading your comment, in which case I apologize. You're not. So, ikaw yung taga-kabilang panig ka pala talaga. We will never vote for Duterte again. Hala, he's not running for any position that you're in a position to vote for. Bakit? Taga-Davao ka ba? So, yeah, it's your right to say that. But clearly, you're saying that here in a forum where you have an audience because you have no audience otherwise. So, pumupunta ka dito in the hopes na merong makinig sa'yo because dito maraming tao nagpupunta. To your pathetic little sites or pathetic little accounts, nobody bothers to listen to you because they don't share your opinions. Kawawa ka naman that you have to come here in order to get people to listen to you. Kaloka. Sabi ni Rian, thanks po sa hindi niyo pag-iwan sa mga Duterte. Alam niyo, if I knew na dadating siya sa Kongreso, I would have had my ticket booked already before. It takes about, you lose a day eh. So, sayang. This would be exciting. Sabi ni Edre, mamatay silang lahat. Sorry, ma-unalive silang lahat. Solid Duterte. Okay, meron pa ba akong nakalimutan doon sa sinabi ni So sabi rin ni VP Inday, ingat-ingat yung mga nagboboto ng ACT Teachers Party List. Isipin ninyo, bakit siya pa rin ang nominee? Bakit hindi pinapalitan? And it doesn't seem right. It doesn't feel right na yung isang convicted of abusing children will be the representative for learners. Sabi ni Shalem, did you yourself expect po na pupunta siya sa Congress o unexpected po ba to? Alam ko that he wanted to go. Matagal na niyang gustong pumunta. In fact, dapat Congress ang una niyang pupuntahan, hindi Senado. Pero nauna yung yung opportunity doon sa Senado, so pumunta siya doon. So I knew na gusto niya. Ang tanong lang is if you would actually make the trip over kasi halimbawa, sinasabi niya, he lives on his pension. So kailangan pag-ipunan niya, and he cannot travel alone. So babayaran niya lahat ng mga kasama niya. The constraints are actually financial because this person, hindi naman siya kumita doon sa pagka-presidente niya, and I dare anybody to prove na meron siyang tinanggap. As in tanggap ha? Galingan ninyo, hindi yung Trillanes School of Due Process. Accuse first and then ask that person to provide evidence of his innocence. Hay, sus Maria, ano bang tawag doon? Never ever vote for the likes of Trillanes because they do not understand what due process is about. Sus Maria Joseph Beljun, bakit worried kasi ICC? So, huwag siyang padalos-dalos sa sinasabi niya. Hindi niya ba naiintindihan that he was well aware of everything that he said dun sa Senado? Bakit? Pagka nag-submit ka ng ebidensya of testimony, you cannot submit 1 or 2 sentences lang. Kailangan isumiti mo yung buong konteksto niyan. So pag nakita doon sa submission, doon sa transcript of stenographic notes, doon sa sa transcription ng mga nangyari at mga sinabi niya sa Senado, makikita lahat ng mga explanations din niya. At tatanungin yan ng ICC kung sila po ay sumusunod sa nararapat na na pagkikilatis ng ebidensya. Tatanungin nila, would those not apply to everything else that he said? Yung iba pa dyan, will have to be taken in its context. Halimbawa, yung hihilahin kita, ano yan? Sasabihin ba nila na ebidensya yan na he has malicious intent against Senator Hontiveros? They were both bantering. So hindi yan magiging admissible as or hindi yan logical na i-admit siya as evidence of any malicious intent. Mariosep kayo, why are you so worried? Unang-una, wala naman jurisdiction ng ICC sa atin. So why are you so worried about that? We always discuss the ICC here and we discuss the rules of evidence here. Constantly. Unfiltered Thoughts by Telma says, attorney, nagtanong si Kong Gonggong sa Confi Fund daw for 4th year ng 4th year?
Fourth quarter ng 2023, bakit daw di ginamit? Tama ba di ginamit ng OVP kasi napag-initan na ng Crocs? Yes po. Actually, what they were doing is, sabi ni VP, sinuli niya. So, return to treasury yan. Now, normally, ayaw natin ng ganon, yung hindi mayu-utilize. Sasabihin na mababa yung utility rate. Pero may konteksto yan. Ang konteksto is that they were going to use it to destroy her. They were going to use it no matter how well she uses it. They will say na mali, no matter how successful whatever it is she was using it for the operation it was being used for, they're going to use it the way they're using it now. So, nung nakita niya, ito pala yung gagawin ninyo sa akin, o di sorry na lang. Richard, wag kang mag-all caps. At unang-una, pangalawa, hindi ko pwedeng basahin yung ibang mga words dyan kasi nga hindi yan allowed on social media. Ayusin mo yung tanong mo, sasagutin ko yan. Sabi ni Vox Hub, bakit walang educational background si Paduano? May tinatago. Glenn Gev says, inalis nila si Kong Marcoleta sa komite kasi hindi nila kaya ang kagalingan niya sa batas at nag-o-oppose siya sa stick to our plan. Marvin says, mayroon, binasa ko na yan, bakit inuulit niyo pa? Dorothea says, good evening, bakit po hindi na maganda yung ginagawa ng Quadcom sa mga resource persons na in-invite nila, binabastos na po nila. Tagal kong nanonood ng mga panggigipit ng mga resource persons. Totoo yan. Totoo naman po yan. Bakit sila ganyan? Because meron nga silang parliamentary immunity. And kasi bastos talaga. Sabi ni Arthur Lee, grabe demolition job nila, takot sila sa 2028. Ito yung dapat tandaan ng mga kongresista at natin lahat. Ay tandaan natin lahat na ginagawa na nila lahat ng ito. Buhos na sa ayuda. Meron pang 5,000 pesos. Diba? Na pinamimigay na kung alam niyo na kung sino. Hindi naman umaayos yung kanyang popularity, trust and approval ratings. Bumababa pa nga. Mali talaga sila. In other words, mali talaga yung kanilang strategiya. Sa totoo lang, if they just helped VP Inday, they would have gotten our votes. Ang kaso, hindi. Gusto nila manira, which is really par for the course. Ibig sabihin, from the beginning, from day one, they didn't like Inday, they didn't want her there, but they found her a necessary evil. So para sa itong mga to, itong administrasyon na ito, ito personal ko na to, hindi na si VP Inday ang nagsabi. Personal ko na to, manggagamit talaga sila. They needed VP Inday, they used her, and they want to dispose of her now. Simple lang ang kanilang formula. Siraan ng siraan because in the hopes na mayroong maniniwala. Pero ang hirap manira lalo na dito sa mga to, matatag talaga. So, hi kay Ma'am Cheryl Hernandez. So, sabi ni Facebook user, sana ikaw na lang po, attorney, ang spokesperson ni VP. Naku, do you want her to get into more trouble? Baka she'll spend more time worrying about how to defend me. Wag naman po ganyan. Hayaan niyo na. Si VP Inday, kayang-kaya nga niya mag-isa So, teka, bilis, ang daming comments. Ellen says, yes po, mga bastos sila kung may mas bastos pa sila, parang hindi mga edukado. Atisa says, look mo yung 3 honorables from Manila nang nanganib na sa pwesto ngayong eleksyon. Good. Para sa mga taga Manila, alam nyo na. Paul says, halimbawa resource person ako tapos sinigaw-sigawan ako, pwede ko ba silang hamunin ng suntukan? Dehado ka dyan. So, pero yung mga yung bigla, yung mga bugso ng damdamin, yung mga kasi kung magtatanong ka ng ganyan, premeditated yan. Pero yung mga tipong kung nabigla ka kasi sobrang hindi ka sanay talaga sa ganito, sobrang napaano ka na nag-explode ka lang. Pwede kang ipa-contempt, pero pwede mong pa-review yung contempt order na yon. Kumbaga, isa-cite nyo rin yung kanilang pagbabalahura sa inyo. Sabi ni Akira, ayuda pinaglalaban nila. Sabi ni Kat, attorney, it's stressful to watch yung hearing sa Congress, nakaka-high blood pa. Huwag kayong mag-alala. Pag si FPRD naman ang nandyan, hindi nakaka-high blood yun. Nakakatawa. Hello? Why? Bakit may mga nagtatanong pa, ma'am, you were part of the cabinet before. Hello, Googleable po yan. And yes, why do you think I'm here? But I was blogging before I became a cabinet secretary. I'm still blogging again. So, yan. So, wag tayong boboto ng mga mangga.
Okay? Yung mga gagamit lang sa'yo tapos 'pag wala ka ng silbi sa kanila tapon na or even worse, gagamitin yung lakas mo, pero yung lakas na yan, nakakatakot yan para sa kanila. So, para kang nuclear ano, para kang uranium. Malakas ka, they can use you for generating power. Pero 'pag naubos na nila yung mga kailangan nila sa'yo, tapon ka sa pinakamalalim na ano, na lugar sa mundo, 'di ba? Or they don't know what to do, "Hay, saan natin nilalagay ito, toxic." Hmm, puwede ba 'wag niyo nang ulit-ulitin yung mga katanungan na sinagot na. So, uulitin ko para dun sa mga bagong dating, pupunta po sa Wednesday si FPRD sa Kongreso. Let's show him support. Para dun sa kayang pumunta, please, let's all go and converge doon sa Kongreso. Para dun sa mga wala naman sa bansa o masyadong malayo, tune in tayo and humataw tayo sa mga comment section. Let's make sure that these people get a chance to see what we really feel about what we are doing. Makita nila yung suporta na, natin para sa dating Pangulo, yung pagmamahal, or kahit man lang yung pagpapasalamat sa mga ginawa niya. Kasi ngayon nakikita ko, mas na-appreciate ko yung ginawa ni FPRD noon nung presidente siya kasi grabe yung loss of leadership ngayon, yung lack of leadership. Now, don't let anybody try to tell you na, bakit ganito, bakit may ganito, bakit may... Nobody, none of us ever claimed, even when he was president, that he was perfect or that his government is perfect. Nung nandun nga tayo, ito yung maganda nung tayo, full support tayo kay presidente, kahit kinikriticize natin ang gabinete niya. Naku, inaaraw-araw ko dati, William Dar, Francisco Duque, yan. Dami kong reklamo noon. Sa karambola pa noon, favorite ni Boss Conrad sino ba 'to? Si Sir Alcusi, o sino pa ba? Tapos siyempre love natin noon si DOTR Secretary Art Tugade. O meron pa, ako critical ako kahit naman si ES Medialdea may pitik din ako, eh. So, pero we were never punished for it. FPRD never said, "Tigilan mo ko," or anything like that. Hindi. Ano yung clearing sa nasalanta? Teka, hindi ko topic yan ngayon, teka. Check natin yung nagbibigay script sa likod ng Congress. Sabi ni Jane, nag-aalala po kami sa health condition ni Tatay Digong. Stress is not good for him kasi may edad na nga siya, although he says he's 73 years old. Pero ang ano diyan is, of course, we should constantly be worried kasi dapat enjoy na lang siya. Kung magbibigay siya ng talks, yung wala ng stress or anything like that. Ang kaso, napipilitan siya, eh. He has to defend two 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 things, two groups. Well, not two groups. He has to defend VP Inday dahil anak niya, but he also has to defend the rest of us. Nakakaloka, 'di ba? At this point, dapat nag-advance na tayo na kahit paano man lang yung tumino ng konti yung mga tumakbo, lalong-lalo na yung mga nagpa-endorso kay FPRD. Susme, I am so frigging disappointed at these people. My goodness. Sabi ni Ma'am Caroline, wala kasing marunong sa Quackcom. Ah, sabi ni I Love PH, manood tayo sa ABS, TV5, PTV4, ANC, tapos i-flood natin comment section. Pakita ang lakas namin. Ito sabi ni Facebook user, maganda din to. Sana may manood dito taga-Congress para masabihan na humarap rin si Tambi kay Tay Digong. Gadak lang lawas. Alam ko yung meaning. Hindi ko na tinuloy. Teacher Isle says, I pray and ask the universe to protect the Dutertes from these wicked politicians as the Dutertes always try to serve and protect us and our country. I agree. Completely, ma'am. Sabi ni Fami, magpunta kami para magkaalaman na kung sino ang mga tuwad ko. Oh, by the way, eto yan. Eto ang ginawa nila sa Senado. Yung mga kaliwa, dumating din sila para protesta kay PRD. Pero you know what? Halatang-halata na nandun lang sila for the media. So, ayan, meron silang may mga hakot-hakot sila. Sinabi naman ng mga hakot na yung iba sa kanila na sa totoo lang Duterte kami pero pero well, syempre hakot crowd sila. Tapos, after the cameras were focused na on FPRD, nawala na sila parang bula. Yung mga suporta kay PRD hanggang paglabas namin sa Senado, hours and hours later, andun pa rin sila. O, saan ka pa? Papabilib ka talaga dun sa commitment ng mga nagmamahal sa kanya.
Para sa mga nanonood sa TikTok, maraming salamat po para dun sa ano, sa lahat ng mga gifters. Please take note dun sa ating ano ha, sa ating, gift goals for today. Sabi ni Shider, "Don't even think about disrespecting PRD or your political careers will be history. Let's see how tough Fernandez, Paduano, and Kangkong really are when they finally face him." Sabi ni Facebook user, "Inggit si Tamba kay VP, lugi si Tamba sa pag-ikot sa Pilipinas hanggang kulang hangga kulungan baboy kongreso lang si." Malaking possibility kapag mayorya, pro Duterte manalo sa 2025, slaughterhouse travel ni Tamba. Sabi ni Noni Galang, "Can't imagine na madami din napapaniwala ang quackcom na yan. Example po, pamilya namin, ha, kakatawa lang. But they know that I'm for PRD because OFW po ako dati." Pues sabihin ninyo, super imbento. Kalahati halos ng pinipresenta nilang ebidensya, puro testimonya na wala namang pang ano, pang suporta. Paninira lang talaga. You know, tama kayo eh, ang hirap-hirap panoorin kasi ang sisinungaling ng mga ano testigo nila at halatang-halata pa yung pagsisinungaling nila. Putang kayabang-yabang ng iba sa kanila nun palibhasa ano wala silang danger na ma-perjury sila. Clara says 'pag nag-file ng conduct unbecoming case, hindi po conduct unbecoming yung charge eh. It's more like sandali. Ay. Mali. Personal information. Misconduct. Not ano, not conduct unbecoming. Misconduct siya. Grave misconduct or ano, pwede ring hindi grave. Sabi ni Leo, sabi nila bakit daw nun si VP Lenny alang confidential funds. Sa isip ko natural, di sila mag-aliado ni PRD. Ang alam ko kasi Office of the President nag-a-approve ng funds na ganyan. Hindi po. Baka iniisip nila na kung ano, congruent naman ang confidential funds sa Intel funds. Kaso wala silang intelligence. Just kidding. Actually, no. Sorry, not sorry. Sabi ni Carlo, how do you do that? Telling these trolls how dumb they are in a comment. You should see me in court. Glenn says, yung Quadcom nag-i-invite ng resource persons or guests tapos tinatakot, inaakusahan, sinisigawan na pinapagalitan. Di ba kukuha lang dapat sila ng info na makatulong sa paggawa nila ng batas? Yes, that is actually the reason for these inquiries. Unfortunately, ay, sabi ni Gizora, resibo ng mga bahay paupahan na ayaw tanggapin ng COA kasi mga sulat kamay lang minsan sa ordinary paper. Tama ba? Hello, naiintindihan niyo ba kung ano ang confidential funds? Yes, dapat kasi bago ka maghusga o magsabi na tama ba yan, tama ba yan? Ang tama po, dinidetermine ng joint memorandum. Basahin niyo po kung anong nakalagay. And yes, sino may sabi in any transaction na ang mga resibo kailangan printed rather than sulat kamay. Sa totoo lang, bilang ebidensya, mas malakas pong ebidensya yung sulat kamay. Oh, ito yung problema sa inyo eh. Mag-ano kayo, huhusga kayo tungkol sa ebidensya tapos hindi nyo pala alam kung ano yung standards to determine kung tama o hindi yung ebidensya na yon. By the way, mas marunong ka pa pala sa COA. So, yun ang katanungan ko. Bakit mo naman naisip na mas alam mo ito kaysa sa COA? Samantalang yung COA, kung nakikinig ka, halatang-halata kabisado nila yung joint memorandum circular, ay yung joint memorandum, at kabisado din nila kung ano ang acceptable evidence pagdating sa confidential and intelligence funds. So, yun yung problema sa mga nagtatanong tungkol sa intelligence, baka kaya kayo nagtatanong dahil kulang.